Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulog mi ken kapo. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang namisal ka no? Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Na Kampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolwoman Sari Bernales. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Nagkaisa ang PNP Cordillera sa bayanihang advokasya ng Binadang Cordillera upang maghatid ng tulong sa mga pamilyang naapektuhan ng nagdaang bagyo sa Cebu. Narito ang ulat mula kay Patrolwoman Jesly F. Sabado. Namalag ang mga tauhan ng Police Regional Office Cordillera ang diwa ng Binadang o Bayanihan matapos silang makiisa sa inilunsad na relief operation na tinaguriang Binadang Cordillera para sa mga kababayan sa Cebu na matinding naapektuhan ng Bagyong Tino noong Nobyembre 4, 2025. Bilang tugon sa panawagan ng tulong, agad na nagsanib puwersa ang Regional Mobile Force Battalion 15, Benguet Police Provincial Office at ang Office of the Civil Defense Cordillera sa pangunguna ni Ginang Christine E. Molitas, Vice Chairperson ng BAG-PTD, sa pakikipag-ugnayan sa Regional Community Affairs and Development Division ng Police Regional Office 7. Sa pamamagitan ng naturang inisyatiba, matagumpay na nakalikom ng malaking bilang ng tulong ang mga kalahok na ahensya at grupo, kabilang na ang iba't ibang uri ng gulay, sako-sakong bigas, damit, bottled water at mga grocery items. Ang mga ito ay padadala sa Cebu bilang humanitarian aid para sa mga pamilyang nawalan ng tirahan at kabuhayan, bunsod ng matinding pagbaha at pagguho ng lupa. Ayon kay Police Brigadier General Erickson Dilag, Regional Director ng PROCAR, ang pakikilahok ng PNP Cordillera sa Binadang Cordillera ay patunay ng patuloy na malasakit ng kapulisan hindi lamang sa kanilang rehiyon kundi sa buong bansa. Sa pamamagitan ng ganitong mga inisyatiba, patuloy na pinapatunayan ng PNP Cordillera at ng buong komunidad na ang pagkakaisa, malasakit at bayanihan ay nananatiling matibay na haligi ng serbisyong Pilipino. Mula dito sa Region Cordillera, akong yung PNN correspondent, Patrolwoman Jesly Sabado, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Sabado. Pinangunahan ng mga operatiba ng Iloilo Police ang matagumpay na operasyon na nagresulta sa pagkakaaresto ng isang high-value individual sa ilalim ng pinaigting na kampanya kontra iligal na droga. Magbabalita dyan si Patrolwoman Andrea Dominic de Palubos. Muling pinatunayan ng Police Regional Office 6 ang kanilang matatag na paninindigan laban sa iligal na droga matapos maaresto ang isang negosyanteng itinuturing na high-value individual sa isang matagumpay na anti-illegal drugs operation sa Barangay Carmelo, Banate, Iloilo, dito lamang ika-6 ng Nobyembre taong kasalukuyan.
Ang operasyon ay isinagawa ng Iloilo Police Provincial Office Provincial Drug Enforcement Unit Team 2 katuwang ang Banate Municipal Police Station, 2nd Iloilo Provincial Mobile Force Company at Provincial Intelligence Unit. Kinilala ni Police Major Daji de Lima, Officer in Charge ng Provincial Drug Enforcement Unit, ang suspect na si alias Chard, 48 taong gulang, may asawa, isang negosyante at residente ng Barangay de la Paz, Banate, Iloilo. Nasamsa mula sa suspect ang 3 sachet ng hinihinalang shabu na may kabuuang timbang na 72 gramo kasama ang marked money at non-drug items. Kasalukuyang nasa kustudiya na ng Banate Municipal Police Station ang suspect para sa tamang disposisyon at nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang operasyon ay bahagi ng pinaigting na kampanya ng Police Regional Office 6 laban sa droga alinsunod sa layunin ng pamahalaan na linisin ang mga komunidad mula sa impluwensya ng iligal na bisyo. Ang operasyon ay bunga ng walang humpay na dedikasyon ng kapulisan upang mapanatili ang kapayapaan, kaligtasan at kaayusan ng komunidad at maprotektahan ang mga kabataan laban sa masamang impluwensya ng droga. Patuloy namang nagpapatupad ng masinsinang anti-drug operations ang Police Regional Office 6 sa buong Western Visayas upang masiguro ang kaligtasan, katahimikan at disiplina sa mga komunidad. Mula dito sa Police Regional Office 6, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Andrea Dominic Dipalobos, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Dipalobos. Pinaigting ng Cebu Police Provincial Office ang kanilang preparasyon at koordinasyon upang matiyak ang kaligtasan ng mga mamamayan sa gitna ng banta ng masamang panahon. Narito ang ulat mula kay Patrolwoman Judith Nicanor. Naka-full alert status na ang buong puwersa ng Cebu Police Provincial Office bilang paghahanda sa posibleng epekto ng papalapit na bagyong Uwan. Ayon sa pamunuan ng CPPO, nakahanda ang mga pulis na tumugon sa anumang uri ng emerhensya o kalamidad na maaaring idulot ng masamang panahon. Sa direktiba ni Police Colonel Abubakar Mangilan Jr., Provincial Director ng CPPO, tiniyak ng kapulisan na patuloy ang kanilang pagbabantay at koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan upang matiyak ang kaligtasan ng mga mamamayan. Bilang bahagi ng kanilang kahandaan, naglabas din ng mga paalala at safety tips ang CPPO sa publiko hinggil sa tamang paghahanda bago, habang at pagkatapos ng bagyo. Kabilang dito ang maagang paglikas sa mga mabababang lugar at pagtitiyak ng komunikasyon sa mga otoridad sakaling kailanganin ng tulong. Tiniyak ng CPPO na mananatiling visible at handa ang mga kapulisan sa buong lalawigan ng Cebu upang magbigay ng agarang tulong, panatilihin ang kaayusan at masiguro ang kaligtasan ng bawat residente habang nananalasa ang bagyong Uwan. Mula dito sa Central Visayas, ako inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Judith Nicanor, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Nicanor. Agad na kumilos ang mga tauhan ng Biliran Provincial Mobile Force Company upang mailikas sa ligtas na lugar ang mga residenteng posibleng maapektuhan ng malakas na ulan at pagbaha. Magbabalita dyan si Patrolwoman Cristel Palafox. Ay nanay sa katuparan ng mga tauhan ng Biliran Provincial Mobile Force Company ang preemptive evacuation sa mga residente ng Biliran at karating na lugar na labis na napektuhan ng bagyong Uwan nito lamang 8 at 9 ng Nobyembre taong kasalukuyan. Sa pamumuno ni Police Brigadier General Jason L. Capoy, Regional Director ng Police Regional Office 8 at sa pangunguna ng Biliran PMFC, katuwang ang MDRRMO, PCG, BFP sa naturang lugar, mabilis at alerto nilang naisagawa ang preemptive evacuation. Ang pinagsanib na pwersa at pagsisikap ng mga kapulisan at iba pang kawani ng gobyerno ay nagtiyak ng kaligtasan at seguridad ng mga apektadong pamilya sa pamamagitan ng maagang paglikas at pinatibay na kahandaan ng komunidad laban sa bagyong Uwan. Layunin ng hakbang na ito na magbigay ng taus-pusong pagseserbisyo para sa kaligtasan ng bawat mamamayan, lalo na sa panahon ng kalamidad. Palaging pinapalalahanan ang
publiko na makipag-ugnayan sa mga kinaukulan kung kinakailangan ng agarang tulong at patuloy na makinig sa opisyal na abiso ng lokal na pamahalaan. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Palafox, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Palafox. Mabilis na aksyon ng mga pulis sa Zamboanga City ang nagresulta sa pagkakaaresto ng suspect na sangkot sa ilegal na droga. Narito ang ulat mula kay Patrolwoman Joyce Abiog. May na naaresto ng mga tao ng Regional Drug Enforcement Unit 9 sa tulong ng NISG Western Mindanao, 2nd ZMFC, Seabourn at Zamboanga City Police Station 9 ang isang high-valued individual sa isinawang buy-bust operation sa barangay Tulungatong, Zamboanga City. Kinilala ng mga otoridad ang suspect na si alias Bossing, 28 taong gulang at residente ng naturang barangay. Na-recover mula sa suspect ang isang heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na may bigat na tinatayang 50 gramo at may halagang 300 at 40,000 piso. Na-recover din ang 1,000 piso na mark money at 49 pieces 1,000 peso bill bilang bugos money. Sa ngayon, ang mga nakumpiskang ebidensya ay dinala na sa Regional Forensic Unit 9 para sa masusing pagsusuri, habang ang suspect ay kasalukuyang nasa kustudiya ng Zamboanga City Police Office para sa tamang disposisyon. Mula rito sa Zamboanga Peninsula, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Joyce Abiog, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Salamat, Patrolwoman Abiog. Sa magkasanib na operasyon ng PNP at PDEA BARM, 2 suspect ang naaresto at nasabat ang tinatayang mahigit 1.7 na milyong halaga ng hinihinalang shabu. Magbabalita dyan si Patrolwoman Leonora Gawang. Samang 1.7 milyong halaga ng shabu mula sa 2 naarestong drug suspect sa isinagawang drug buy-bust operation ng PNP at PDEA sa Sinsuat Avenue, Rosario Heights, Cotabato City nito lamang ika-7 ng Nobyembre taong kasalukuyan. Kinilala ni PDEA BARM Hill Cesario Castro ang mga suspect na sina alias Mimi, 43 na taong gulang, isang magsasaka, at si alias Maggie, 39 na taong gulang. Naging matagumpay ang naturang operasyon dahil sa pinagsanib puwersa ng mga operatiba ng PNP at PDEA BARM na nagresulta sa pagkakaaresto ng mga suspek at pagkakasamsam ng mga hinihinalang iligal na droga. Nasamsam mula sa mga suspek ang 5 piraso ng heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng tinatayang 250 gramo ng hinihinalang shabu na may halagang 1,700,000 pesos, 2 Android cellphone at buy-bust money. Sa ngayon ay nasa kustudiya na ng PDEA BARM Jail Facility ang 2 drug suspect at mahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang tagumpay ng operasyon ay bilang bahagi ng pinaigting na kampanya ng PNP at PDEA laban sa iligal na droga, partikular sa pagtutok sa mga personalidad na sangkot ng mga iligal na aktibidad upang mapanatili ang isang ligtas at mapayapang Bangsamoro. Mula rito sa rehiyon ng Bangsamoro, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Leonora Gawang, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Gawang. At sa kakapasok lamang na balita, ang bagyong Uwan ay namataan patungong West Philippine Sea itong umaga ng Lunes matapos tawirin ang Luzon. Ito ay ayon sa DOST Pag-asa. At mga ka-PNN, 45 days na lang, Pasko na. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police sa pangunguna ni Acting Chief PNP, Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolwoman Sari Bernales. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan.
At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.